sa maraming Pokemon fans, isa sa mga pangarap po natin, no? O yung bucket list na tinatawag, ang makabisita sa mga Pokemon Center sa Japan. Pinag-iipunan pa nga natin yan eh. Yung iba nga pinagdadasal pa na ma-experience ito. Pero paano kung yung dream destination mong ito magiging laman ng isang madugong krimen? Ang insidente. Tulong po! Punta po kayo dito sa Pokemon Center. Bilisan nyo po. Merong isang lalaki na may hawak ng kutsilyo ang nagwawala. Yan ang makapanindig balahibong mensaheng natanggap ng emergency services sa Japan. March 26, 2026. Meron pong isang babaeng empleyado dito sa Pokemon Center sa Tokyo. Siya nga po ay pinagsasaksak hanggang siya ay mamatay. Mamaya sisilipin natin yung mga detalye. Pero siya po ay sinaksak ng isang lalaking bigla na lang daw pumasok doon sa loob ng store. At mind you, may mga pamilya nung araw na to ha. Marami-raming mga tao kasi spring holiday nila to. Mga bata, matatanda, natanaw po itong pagpatay na ito. Pero hindi dyan natatapos ang lahat. Dahil pagkatapos ng kanyang ginawa, tinapos niya naman ang sarili niyang buhay. Lumabas po sa lahat ng mga balita, especially doon sa telebisyon ng Japan. Siyempre, sila yung nauna. Etong Japanese broadcast TV na Asahi, sabi nila na nung pumasok daw ang lalaki sa establishment, gabi raw ng March 26. Magbibigay lang po ako ng context sa inyo ha. Viral kasi to. And in real time, wala pong idea ang lahat kung ano yung nangyayari. Of course, alam nila na may saksakan, may lalaki, may babae. Pero hindi nila kilala kung sino yung babae. Walang nakakaalam kung bakit ba pinatay. At merong mga conspiracy theory, ilalagay ko lang din po, no? Kasi ito yung mga nakita ko nung nangyayari tong kwentong to. Kagaya na lang nung mga, sabi nila, ay, siguro scalper yan. Hindi nakukuha ng kung anong mga produkto mula doon sa Pokemon Center. Marami kasi mga scalpers na mga issues pagdating sa mga ganyan eh. Mga ganong klase ng mga haka-haka na sisilipin natin mamaya kung ano nga ba yung totoong nangyari. Anyways, sabi ng TV network na itong biktima raw, nagtatrabaho pala dito sa Pokemon Center. Yung babae, dito sa Sunshine City, Higashi, Ikebukuro, bandang 7:16 PM. Yung lalaki raw, merong hawak na 2 kutsilyo. 2. Bakit 2? Kung saan sinaksak niya pa yung babae dun sa leeg. Ito na yung mga detalyeng sinasabi ko sa inyo kanina. Most likely po, no? Sa tingin ko, alam nyo na yung ending ng kwento. Kung leeg, ang daming mga ugat. Alam mo, sisirit yung dugo. Pasensya na po, medyo morbid yung ating usapan. No? Pero I don't think na mataas pa talaga yung chance niyang mabuhay. And of course, gaya ng sabi sa balita, kinitil rin ng lalaki yung sarili niyang buhay. Wala pa raw isang oras matapos ang pangyayari. Parehas na raw silang pronounced dead sa isang lokal na hospital. And I just want you to know na sa puntong to, no, hindi pa rin po alam yung motibo kahit na naibabalita na siya. Parte ng kwento yung confusion ng mga tao kasi sa Pokemon Center siya nangyari. So iniisip nila, anong kinalaman ng Pokemon Center sa pangyayari? May kinalaman ba siya sa dahilan kung bakit pinatay yung babae? Doon umiikot yung mga conspiracy theory. May kinalaman ba yung Pokemon? May kinalaman ba to sa motibo? Kung nagigets nyo ako. Sa kwento natin ngayong gabi, sasagutin natin yung mga importanteng katanungan na kung sino ba yung biktima at yung salarin. At may kinalaman ba ang Pokemon Center kaya dito niya napiling pumatay? Sa ngayon, silipin muna natin no, yung real time na pangyayari doon sa insidente kasi merong viral video. Ito yung isa sa mga videos na kumalat po, no? At makikita natin dito kung paano nagpanic ang mga tao. Mag-uumpisa ang footage kung saan makikita natin yung establishment. Yung kulay niya parang Pokeball. Red and white. Ang ganda, malinis. Pero kung tititigan mong maigi, mapapansin mo na yung mga gamit kalat-kalat, tumba-tumba, wala sa ayos, at alam mo na merong mali. Sa umpisa pa lang, makikita mo yung mga tao, mga staff, mga customer. Para silang may mga tinatanong na ganyan ba? Parang may tinitignan sila habang aware sila sa pagkilos nila, no, sa pagtakbo-takbo nila. Isa-isa po yung mga tao na sumisilip doon sa loob ng Pokemon Center. Marami sa kanila, hawak na yung mga phone nila. Yung iba para kumuha ng footage. Yung iba naman para tumawag. Most likely para tumawag ng mga pulis or magsabi sa mga mahal nila sa buhay na ito po yung nangyayari. Kasabay nito, maririnig natin yung echo, yung
Yung tining ba nung pagsisigawan ng mga tao na mag-e-etch sa isip. Nagigets nyo ba ako? Mag-e-etch sa isip mo yan eh. At alam naman natin, no, na hindi naman ganito, yung mga Japanese, no, tahimik na mga tao po talaga sila. So kung merong ganitong nangyayari na nagsisigawan na sila, alam mo may something. Rinig mo sa boses nila yung panic na merong hint nung takot. Magpapatuloy yung mga takbuhan po ng mga staff dito sa Pokemon Center. Yung iba, makikita mo na papalayo. Yung iba naman, parang may gusto munang i-resolve doon sa loob. So, hindi sila makaalis. Alam mo yung parang gusto na talaga nilang umalis pero hindi pa pwede kasi may unfinished business pa sa loob. Makikita na kasabay rin ng pagtakbo ay tuloy-tuloy ang pagtawag nila sa mga telepono. O yung parang mga walkie-talkie. Siguro upang humingi na ng rescue. Ngayong nakita na natin yung nangyayari sa loob, ano kaya yung nangyayari sa labas? Rescue. Matapos nito ay mabilis na nag-viral nga yung mga videos na yan at mga larawan sa social media. Kung paano natin makikitang kaaligaga at nagmamadali ang mga tao sa insidente, ay ganun din ang pagmamadali ng mga otoridad, mga pulis, ambulansya na papunta rito. Ilang daang metro lang din kasi ang lapit nito mula doon sa Ikebukuro Terminal. At isa raw ito sa mga pinaka-busy na train station sa Tokyo. Imagine if this happened in, kunyari, SM North, ganon. So, ganon yung dami ng tao. Ayan, kung makikita nyo yung mga larawan ng mga rescuers, talaga nagmamadali sila kahit gabi na, madilim na, kalat-kalat na rin yung mga ambulansya at mga patrol cars sa labas. Ngayon, malalaman na natin, bakit nga ba naganap itong patayan na ito? Ano yung meron doon sa biktima at saka doon sa suspect? Magkakilala ba sila? Ex-lovers. The backstory. Sa pagkilala sa gumawa ng karumaldumal na krimen, magkakaroon tayo ng linaw sa mga pangyayari. Malalaman na natin kung ano ang intensyon sa pagsaksak nitong lalaki sa dalagang nananahimik lamang na nagtatrabaho. Ayon sa Asahi News, ang lalaking sumaksak dito kay Moye Harukawa ng paulit-ulit ay si Taiki Hirokawa. 26 years old na siya kumpara kay Moy na 21 lamang. At napag-alaman ng mga journalists mula Japan na ang lalaki pala ay ex-boyfriend ni Moye. So alam na natin, natutunugan na natin kung ano yung nangyayari dyan. Doon pa lang, pamilyar na ang kwento. Isang napakalaking porsyento po ng mga true crime stories natin dito sa ating channel, mga patayan, mga ex-lovers na kumitil ng buhay madalas dahil sa either selos or hindi matanggap na hinihiwalayan sila. Ganyan lahat ng kaso natin dito eh. Ganon din kaya ang nangyari sa dalawa. Ayon sa mga balita sa Japan, magkarelasyon daw ang dalawa hanggang noong July 2025. Kung makikita natin na medyo matagal-tagal na rin, isang taon na rin ang kalahating taon ang makalipas. Pero meron pong weird dito sa lalaking ito na maaaring dahilan kung bakit din siya hiniwalayan. Sabi kasi sa mga police reports, itong lalaki raw, matapos ang kanilang breakup, ini-stalk pa itong si Moye Hirokawa. Alam niyo po yung palabas na Baby Reindeer, na-discuss na rin po natin yan dito, no? Pero nakakatakot po magkaroon ng isang stalker, sa totoo lang. Nagkaroon na rin ako nito, hindi siya magandang feeling. Ang ginawa nitong lalaki, humihiga pa daw sa labas ng bahay ng babae. Paulit-ulit to ha, maraming instances. Tapos, ang malala pa, palihim niyang kinukunan ng mga videos
at saka pictures tong kanyang ex-girlfriend doon sa kanyang cellphone. Kung para saan, naku, hindi na natin alam kung anong ginagawa niya dyan sa mga larawan na yan. Pero meron pong batas ang Japan na tinatawag na Anti-Stalking Act. Apparently, medyo maraming ganito pala sa kanila, no? Nahuli naman daw po itong lalaki. One time, nakuhaan siya ng fruit knife naman. Tinanong din daw siya kung bakit daw ginagawa niya to. Ang sinasabi niya lang, no, isang napakasimpleng sagot na, gusto ko po na magkabalikan kami. Alam nyo ha, kung may stalker instances man kayo, hindi kayo babalikan ng ex ninyo kung ganyan kayo ka-creepy. Kausapin nyo na maayos. Hindi siya okay. Hindi okay maging stalker, sa totoo lang. Nakakatakot na malalaman mong may ganitong tao na anytime biglang lalabas sa bahay mo. Diba? Kung saan mo nalang makikita. Sabi ko nga sa inyo, personally na experience ko to at nakakapraning po talaga siya. Hindi siya maganda sa pakiramdam. At parang anytime, parang nasa panganib ka. Kahit mawala na siya sa buhay mo. Parang hala, may lalabas out of nowhere. Ganun yung feeling. So ano nga kaya yung naging parusa dito sa lalaki, no? January ngayong taon, nahuli raw ito ng kapulisan at binigyan ng restraining order. Pinipilit raw siya ng mga pulis na magpa-counseling pero ayaw niya. Hindi niya raw gusto. It's safe to say na hindi siya napakulong ng matagal, no? Or napakawalan siya ng parang wala lang. At malaya siyang nakakapagpalibot-libot, which is scary kahit na sabihin mong may restraining order kasi ang isang kriminal, wala namang pakialam yan sa restraining order, di ba? Sabi ng mga kapulisan na 9 times na raw kumonsulta sa kanila si Moye dahil sa pag-i-stalk nitong si Taiki. So bakit? Bakit umuulit-ulit? Bakit walang ginagawa, no? Restraining order? Wala naman yan di ba? January 21 yung specific na date na na-release ito at pinagbayad daw siya ng fine na 800,000 yen. Sa bahay raw ito ng magulang nakatira kung saan sinabi pa raw ng nanay na babantayan to. Of course, alam na natin kung ano yung nangyari. Alam natin na meron talagang obsession itong lalaki at wala tayong magagawa sa isang taong obsessed. Pero siguro, yung komentaryo ko lang kasi alam nating lahat na hindi safe tong lalaki kahit may restraining order. It doesn't take a genius para maisip na hindi siya enough. Alam mo na gagawin at gagawin niya pa rin. Kasi the obsession remains. Hindi naman yan mawawala dahil lang sinabi ng pulis o bawal, no? Nagigets nyo ba ako? The issue lies deep within. Nandun yung urge niya na makita itong babaeng ito. At sa lahat ng mga natalakay nating stalking/murder cases, ganito rin lahat, di ba? Restraining order, pero wala naman nangyari, napatay pa rin. Alam nyo ba na noong 2025, just to give you an insight, sabi ng National Police Agency nila or NPA dito sa Japan, no, na merong 3,717 cases nung taon yun. Recorded pa lang po yun ha. Marami po yung hindi nakakahingi ng tulong. At marami sa mga kasong ito katulad ng kaso ni Moye at Taiki. May patayan. Literal na krimen. So nakakatakot po talaga siya. Ngayon babalik po tayo sa ating kwento. Napag-alaman na isa pala sa mga pangarap ng dalaga ang makapagtrabaho sa Pokemon Center. Si Moye Hirokawa pala, kagaya ng marami sa atin isang Pokemon fan. Kaya sobra-sobra yung excitement niya nang makuha ang trabahong ito. Ngunit sa kasamaang palad, ito palang ex-boyfriend niya ay gusto siyang paalisin doon na ayaw naman sundin ng babae. Sabi sa isang article, naging meet siya ito ng hiwalayan ng dalawa. Kinalaunan nga ay nag-umpisa na ang pag-stalk ng lalaki sa kanya. Ang natural na gagawin mo kung may ganito kang ex-boyfriend syempre, lilipat ka ng tirahan. Yung malayo sa kanya. At yun yung ginawa ni Moye Hirokawa. Sa kabila ng lahat ng nangyari na ito ay hindi pa rin umalis ang babae sa kanyang trabaho sa Pokemon Center. Kung saan patuloy pa rin ang pag-stalk ng lalaki sa kanya na kinalaunan nga ay nauwi sa napakasaklap na trahedya. Pokemon Company Statement. Ang Pokemon po ang isa sa mga pinakamalalaking brand sa buong mundo. Sobrang laki po ng kinikita nila and para madikit yung kanilang pangalan sa isang insidenteng katulad nito, kailangan talaga nila mag-release ng isang statement. Sabi nila, nagpapasalamat daw sila sa lahat ng patuloy pa rin nagtitiwala sa mga Pokemon Centers. If anything, naniniwala ako na wala naman talaga silang kasalanan, no? Siguro kung merong masisilip sa kanila, it's the security. Kasi nakapasok yung killer. Anyway, marami pa rin naman yung nagtitiwala sa mga Pokemon Centers. Kasalukuyan daw na pananatilihin nilang sarado itong specific na branch na ito
until further notice. Sa ngayon daw, yung priority nila ay yung full cooperation sa mga kapulisan and of course, yung mental at physical well-being ng kanilang staff. Sa totoo lang, baka mag-develop kasi ng anxiety po yung mga yan, diba? Yung mafe-feel nila na parang may laging aatake sa kanila. So, I do hope na sana ay tinetherapy man lang sila. Tinapos nila yung kanilang munting mensahe sa pagsabing humihingi sila ng paumanhin dahil sa mga concern at inconvenience na nangyari. Sasabihin daw nila kung magbubukas silang muli for business. At humihingi sila ng pag-unawa sa lahat ng kanilang mga customers. Cancelled. Yung official staff voice na tinatawag na website ng Pokemon Center retail chain nag-announce noong March 31 na kinakancel nila lahat ng mga events nila sa iba't ibang mga Pokemon Center stores sa buong Japan sa buong buwan ng Abril due to circumstances. Yun yung official na naging dahilan nila. Pero hindi naman lahat completely ay canceled. Itong mga cancellations sa mga events na ito nag-a-apply sa napakaraming mga Pokemon Center branches katulad ng sa Sapporo, Tohoku, Tokyo DX, Shibuya, Skytree Town, which is kung saan nangyari yung pagpatay, Tokyo Bay, Yokohama, Nagoya, Kanazawa, Kyoto, Osaka, Osaka DX, Hiroshima, Kagawa, Fukuoka, at Okinawa. Inanunsyo rin nila na magkakaroon ng changes doon sa mga remaining events na hindi canceled. Miski yun apektado. Yung mga on-site events daw, hindi na ibobroadcast. At yung mga spectators, hindi na raw allowed sa mga events. Bawal na yung mga nanonood lang. Bukod dun sa Pokemon Center Mega Tokyo Store, yung katabi rin nito ng mga stores kagaya ng Pikachu Sweets Cafe sa Ikebukuro, close na rin. Sabi pa nila, na hanggang ngayon daw, napakarami yung mga guards sa paligid ng venue. Bukod dito, lahat ng mga Pokemon Center, marami ding idinagdag for security. Honestly, naniniwala ako na hindi naman siguro mauulit pa yung insidente. Pero given that this is a brand that builds on trust, nilagay na lang din nila siguro para parating yung mensahe sa mga fans na safe pa rin po talaga dito. Malaki kasi talaga yung effect niyan sa totoo lang. Aftermath. Sa ngayon, ito yung nangyari doon sa mismong site. Para mas makita nyo, may mga videos na nagpapakita or bumibisita dito. Maraming mga fans yung nag-iwan ng mga plushies at mga bulaklak para doon sa nasawi. Parang thoughts and prayers, kumbaga. May mga claims din daw na nagsasabing nagbukas agad siya kinabukasan, which is obviously hindi totoo. But given the internet, marami rin kasi talaga yung mga fake news. Miski sa Japan pala, may mga fake news. Anyway, marami pa rin palang mga Pokemon-themed stores and cafes doon sa loob na temporarily, sinara na rin nila. Eto kausapin ko lang kayo saglit. Hindi ko alam kung na-experience yun na, pero having a stalker is one of the scariest experiences na maaari mo ma-experience. Huwag nyo na siyang pangarapin, no? Panoorin nyo yung Baby Reindeer kung gusto nyong makita kung paano siya. Nakaka-trigger po talaga siya. Sa atin, hindi ko alam kung gaano natin to seryoso sa ating mga batas or kung may mga ganito ba tayong mga instances or kung marami ba tayong mga ganitong kaso na discuss na. Pero personally, sabi ko sa inyo, na-experience ko siya at ganito ko siya malalarawan sa inyo. Yung araw-araw na paglabas mo ng bahay, parang Russian roulette na hindi mo alam kung meron biglang bubulaga sa harap mo o wala. Ganon. May mga nakikita pa nga akong mga usapan sa Japan na dapat daw lahat ng stalkers, no, yung mga nakulong na, dapat may GPS tags para sa peace of mind ng kanilang mga biktima. Honestly, kung naging biktima ka na, mag-a-agree ako dyan. Kasi yung stalkers talagang out of nowhere. Makikita mo, nandyan na lang sa likod mo bigla. Horror movie talaga siya. Anyway, bigat ng kwento today. So mag-like, subscribe at notification bell kayo. At kung may mga requests po kayo sa akin, bisita lang kayo sa aking Instagram. Babasahin ko po lahat ng mga messages ninyo. Ito yung ating question of the day. Na-experience mo na ba magkaroon ng isang stalker? Ano yung naging experience mo? Para naman sa mga hindi pa, sa tingin mo, paano ka magre-react kapag nalaman mo na meron palang sumusunod sa'yo? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.